pag-usapan po muna natin itong about po dito kay Sara Duterte. Ayan Oh, ito nga yung masakit na katotohanan na pilit po tinatakasan ng yung kampo po ni Sara Duterte, okay, kampo ng mga Duterte. Oh, mismong sa loob ng Korte Suprema, lumutang ang mensahe na dapat noon pa man, ay agad nang umusad ang impeachment trial. Oh. 'Di ba? Alam niyo yung salitang forthwith, 'di ba? Ang sabi sa konstitusyon, ano po yung ibig sabihin? Walang patumpik-tumpik, walang palusot, 'di ba? Walang drama, dapat diretsong usad po agad. 'Di ba? Napansin niyo dati dinelay ni Chis Escudero. Eto pa. At ayon kay Marvick Leonen, hindi raw dapat pinatatagal pa ang proseso. Ang impeachment court mismo ang dapat agad kumilos. Hindi yung parang may nag-aantay pa ng tamang timing habang nagkakagulo yung bansang Pilipinas. 'Di ba? Pero alam nyo kung ano ang napansin ng bawat isa sa atin? Yung napansin ng publiko? Alam nyo po ba kung ano yun? And habang tuloy-tuloy sa trabaho ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa economy, investments, at yung pag-focus niya, yung trabaho niya, yung pagtutok niya sa mga magsasaka, pagtutok niya sa mga mangingisda. May mga politikong abalang-abala sa pagiging biktima sa kamera. Kapag iimbestigahan, sasabihin political persecution. 'Di ba? Kapag iimbestigahan na sila, may mga palusot na, may mga drama na. Kapag hinahanapan po sila ng accountability, sasabihin po, inaapi kami, ginigipit kami. Diba? Pero kapag nasa kapangyarihan, tahimik lang sa mga issue. Diba? At ito pa, ang mas mabigat. Nilinaw mismo ng Supreme Court na walang pwedeng magdikta sa Senado kung paano nito gawin ang constitutional duties nito. Maliban na lang kung may grave abuse, ibig sabihin, hindi pwedeng umarte na parang lahat ay kontrolado ng drama at press conference. So, alam nyo, buong bansa po ngayon, buong bansa ay talagang nagagalit po ngayon, dito sa mga Duterte. Kasi puro po sila palusot, puro drama. Yung iba, yung ating vice ngayon, puro lakwat sa, diba? Ito, ipakita ko po sa inyo to, mga pre. Even Mindanao wants a Sara impeachment trial. Ito parang karamihan po, hindi lang po Mindanao Luzon, Visayas, Mindanao, nag-i-expect po na dapat talaga mapabilis po ito. Diba? Ano ba si Sara Duterte? Ano bang may kasalanan ba to? Wala. Yun yung inaantay po ng mga taga Mindanao, mga pre. Ito galing po ito sa Okta survey. Diba? Legit po ito. Okay? Hindi katulad ng mga survey ng mga DDS. Wala pong kwenta yan. Diba? Pero, Luzon, Visayas, Mindanao, okay? Kahit na yung mga DDS, pag i-interviewin nyo yan, may mga ibang DDS dyan na ang sabi nila, dapat lang, isa lang po ito dapat lang matuloy po ang impeachment nitong si Sara Duterte. Kasi kung wala talagang tinatago po yan, diba? Kung wala kang tinatago, wala kang dapat ikatakot. Harapin mo. Huwag kang maglakwat sa, diba? Nasaan ka ngayon? Nasa ibang planeta ka ngayon, Sara Duterte.
Ang tanong nating lahat, magtatrabaho pa po ba ito? Diba? Wala na. Hindi na po natin ramdam yung pagiging vice nito. Kayo, ramdam nyo pa ba? Ako hindi na. Diba? Ang ginagawa na lang nito, nagpapasara po, gamit ang pera ng taong bayan. Gamit yung pera mo, pera ko, pera natin lahat. Si Sara Duterte yung gumagastos. Ang kapal ng mukha mo. Diba? Ang kapal-kapal ng mukha ni Inday Sayad. Lustay Dutay, Sara Duterte. Hindi na po nahiya. Kaya lang pala nag-vice para magpasarap. Diba? Kaya lang pala nag-vice para magnakaw. Kaya lang pala nag-vice para magkaroon ng koneksyon at kapangyarihan. Kaya lang pala nag-vice para magbanta, mang-ape, magbida-bida. Diba? Bida ang pagiging tanga ni Sara Duterte. Alam mo, Sara, kung ako sa'yo, okay, ano ka na lang, mag-resign ka na. Diba? At lahat ng mga ninakaw ninyo, pakiluwa, pakisuka. Diba? Kasi, dirin-diri na talaga kami sa'yo, Sara Duterte. Nakakasuka ka. Diba? Wala ka nang ginawang tama. May tama ka pa. Diba? Alam mo, ang tawag sa'yo, Sara Duterte, ng mga Pilipino, isa kang dakilang tanga. Diba? Bakit? Ikaw ba naman ikulong mo yung sarili mo? Diba? Tapos patay-patayin mo yung ilaw doon. Tapos para magmukha kang kawawa. Nung pinatay mo yung ilaw, hindi naman kami naawa sa'yo. Yung nakita namin doon, yung pagiging demonyo mo at pagiging tanga mo. Ikaw na mismo yung pumatay ng ilaw, tapos sasabihin mo, pinatayan ka ng ilaw, di ba? Sarili mo, ginagago mo. Nakakahiya ka. Kami, ako sa sarili ko, hindi ko gagawin yan, yung ikukulong ko yung sarili ko. Kayo, gagawin niyo po ba yan? Ako, hindi ko po gagawin yan. Ha? Kinulong niya yung sarili niya, tapos nanisi ng iba. Shoutout Tiger 99 2.0, magandang araw. Nung kinulong niya yung sarili niya, ang sabi niya, utang ina ninyong lahat. Diba? Pagkatapos niyang patayin yung ilaw, ayun na, nagmura-mura na siya. Putang ina ninyong lahat. Wala, hindi kami naawa sa'yo, Sara Duterte. Alam mo, nagmukha ka lang tanga dun. Diba? Alam mo yung, akala ko nga, nag-call center na si Sara eh. Nakalagay na ng ganito no? Pagtingin ko nun, sabi ko, putang ina, call center na to. Ha? Call center na si Vice. Vice tangan Sara Duterte. Hindi pala call center. Ano lang pala yon. Nag-video call yata sila, tapos nilive pa nila. Di ba para silang tanga doon? So ayan Luzon, Visayas, Mindanao po. Kahit nga sa Mindanao, dirin-dirin na po dito kay Sara Duterte. Di ba? So isunod po natin ito mga preno. Idugtong po natin ito. Ayan ito yung sinit shooting po. Inamin po ni Aplaska na siya po ang unang nagpaputok. Okay? Kaya yung sinasabi po nitong baklang Cayetano na to, na hindi maintindihan yung takbo ng utak, sabi nila, NBI daw po yung una nagpaputok. Ito na nga, sabi na nga ni Aplaska, di ba? Siya ang unang nagpaputok. Syempre, NBI, gumanti. Di ba? Ang nakakapagtaka, sa kwento kasi ni Aplaska, ang sabi niya doon, tinaas daw ng NBI yung baril. Hindi naman tinutok sa'yo tinaas lang naman siguro. Tapos nung tinaas daw ng NBI yung baril, siya yung unang nagpaputok.
Ay buti hindi tinamaan yung baba ni Amy. Oo, ay buti hindi tinamaan. O kaya, wag nyo namang sisirain yung NBI. Mga chinators na mga putang ina nyo dyan. Ha? Wag nyo namang sisirain yung NBI kasi, di ba? Drama nyo yan eh. Tapos ngayon maghanap kayo ng masisisi. Scripted yung ginagawa nyo tapos ngayon. Nung mabubuking na kayo, maghanap kayo ng masisisi. Para makaligtas kayo sa katangahan yung putang ina nyong 13 senador kayo. Ha? Oh, hindi pa kayo nilamon ng lupa, mga animal kayo. Oh, ay mga walang hiya po yan eh. Diba? Sabi pa ni Jinggoy, itago ang CCTV. Wala na. Nagkalit-litsi na, itatago. Anyway, mapapag-usapan natin yan maya-maya about sa CCTV na yan. Kasi nagkaroon na po ng palusot si Jengay Estrada. May palusot na po siya. Ngayon, yung palusot niya babasagin natin. Diba? Maayong gabi, Leslie Lang Malakas. ML. Leslie pala, nag-ML ka? ML tayo minsan. Ang hero ko si Amy. Yung ultimate nun, pahaba yung baba, tutusukin ka. Ito'y maliwanag po, ano? Paano nyo ngayon sisiraan yung NBI? Amy Marcos. Diba? Ikaw, Alan Peter Tangang Cayetano. St. Peter Cayetano. Paano nyo ngayon sisiraan yung NBI? Mismong si Aplas ka na. Diba? Yung umamin. Baka mamaya sabihin nyo, hindi totoo yan. May ebidensya na, may witness na. May video na. at sa totoo lang, sa video ito, no? Nautal-utal pa nga si Aplas ka dyan, eh. Hindi niya alam yung gagawin niya. Diba? Kayo po, ano po yung inyong opinion dito? Ano po yung inyong reaksyon? And comment nyo po yun. Comment nyo po para po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon at opinion. BPM, bayot man si Kawatano. Pagmasdan nyo na lang yung kanyang mga pananalita. Pag magsalita siya, bajing na bajing. Diba? Ibigay mo sa akin si Jingay, romansahin ko yan, patuwad. Ayaw kong tumawa. Inuubo-ubo ako pag tumatawa ako, no? Ikaw yung mga comment nyo, ha? Romansahin nyo? Baka sabihin niya, sige po. Alam nyo naman si Jingay. Diba? So, ayan, kayo po, ano yung inyong opinion dito? Ano po yung inyong reaksyon? And comment down below para naman po mabasa po natin yung inyong mga reaksyon, no? Mga inyong mga komento. Ayan. Pregador, wala kang kawala. Pregador, kayo ay maganda. Pregador, galit sa masama. Pregador, ang sa inyo bebenga. Pregador, wala kang kawala. Pregador, kayo ay maganda. Pregador, galit sa masama.